Ang binatang ito ay ipinanganak na may swerte, ano mang gawin niya ay laging nagiging matagumpay. Noong kolehiyo, palihim siyang nagsasanay ng spelling sa mga nakatatandang estudyante nang hindi kailanman nahuhuli ng kanyang kasintahan. Kahit ninakaw niya ang tablet ng kanyang matalik na kaibigan, hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nalalaman ng kaibigan. Gayunpaman, ang kanyang mapurol na buhay ay hindi humantong sa anumang makabuluhan. Walang pera, walang pangarap, walang lakas ng loob, nabubuhay siya sa pakiramdam ng walang katapusang kawalan. Hanggang sa isang hindi inaasahang pangyayari, natuklasan ng binata na siya pala ay tunay na pinabora ng tadhana. Kahit isang langaw na lumapag sa harap ng surveillance camera, ay makakatulong sa kanya na malampasan ang kahirapan. Ngunit sa pagkakataong ito, sa tindahan ng gas, ano kaya ang nangyari? Si Litang, noong gabing iyon ay nagtatrabaho siya sa convenience store gaya ng nakagawian. Bigla, isang lasing na lalaki ang pumasok upang bumili ng sigarilyo. Hindi lamang niya itinuro si Litang sa mukha, kundi gumawa pa ng nakakainsultong kilos sa kalalakihan na ikinagalit ni Litang kaya hinabol niya ito sa labas para makipagtalo. Sa kabutihang palad, ang kasama ng lasing na lalaki ay may pag-iintindi, paulit-ulit na humingi ng tawad, kaya nalutas ang alitan sa pagitan ng dalawa. Pagtapos ng shift, nais ni Litang na hiramin ang martilyo sa tindahan para gamitin sa paggawa ng gamit sa bahay. Ngunit ang manager ay abala sa paglalaro ng laro at walang narinig. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit pauwi, nakita ni Litang ang walang pakundangan na lasing na nakahando sa isalupa, nag-ingay. Dahil hindi ito nagsasalita, nag-alinlangan si Litang na pansinin ito. Ngunit bigla, pagkatapos lamang ng ilang hakbang, nakasalubong niya ang kaibigan ng lasing. Agad na tumakbo si Litang upang paalalahanan ang lalaki na malapit ng umulan at ang kanyang kaibigan ay nakahandusay pa rin sa gilid ng kalsada. Hindi inaasahan, ang dating mabait na lalaki ay bumalik at sinabi kay Litang na ang kabutihan ay itinuring na isang paghamon. Hindi nakapagpigil si Litang, sumagot sa pamamagitan ng kilos. Nagkataon, may salamin sa unahan, nakita ito ng lalaki at bumalik upang sunggaban at bugbugin si Litang. Ang eksenang ito ay pamilyar kay Litang. Noong high school, binubuli siya sa loob ng 3 taon. Ang mga alaala ng pambubugbog, pagpapahirap at pagpapabaya ng kanyang mga kaklase ay bumalik sa kanyang isipan. Si Litang, na sanay sa pagtitiis, ay hindi alam kung saan nakuha ang lakas ng loob. Binunot ang martilyo na hiniram niya sa tindahan at malakas na hinampas sa ulo ng lalaki. Sa oras na ito, umuulan at si Litang ay nakatayo lamang. Ang lalaking binugbog at duguan ay bumangon, gumapang ng ilang hakbang at bumagsak sa lupa, wala nang hininga. Nagulat si Litang, hindi niya inasahang hindi niya sinasadyang pinatay ang isang tao. Bigla, isang babaeng nakasuot ng salamin, may kasamang aso, ang dumaan. Hindi alam ni Litang ang gagawin. Sa kabutihang palad, ang asong iyon ay isang gabay na aso, at dahan-dahang lumayo ang bulag na babae kasama nito, na walang kamalay-malay na nasa pinangyarihan siya ng krimen. Bagamat hindi natuklasan, ang takot ay nagpahina sa mga kamay at paa ni Litang. Kinuha niya ang kanyang bag at tumakas sa takot. Pagdating sa bahay, baliw na nilinis ni Litang ang dugo sa kanyang katawan. Ang matinding takot ay nagdulot sa kanya ng guni-guni, hindi lang nakikita ang multo ng lalaki na patuloy na umiiyak para sa hustisya, kundi pati na rin ang pagguni-guni na siya ay nahuli at ang kanyang ina ay labis na nagdurusa. Ito na ba ang katapusan ng kanyang buhay? Naalala niya na tila ang lahat ng masasamang bagay na nagawa niya ay hindi pa natuklasan. Maaari ba siyang makatakas sa sitwasyong ito sa pagkakataong ito? Nagdamag na gising si Litang, at madaling araw, nang makita niya ang walang laman na dingding at ang larawan sa sahig, bigla niyang naalala na nahulog niya ang kanyang martilyo sa pinangyarihan. Napakasama. Gaya ng inaasahan, kinabukasan ay hinarangan na ng pulisya ang lugar. Si Detective Jiang Nangam, na bagong hawak sa kaso, ay nahaharap agad sa paghihirap. Walang tihi sa paligid ng eskinita kung saan nangyari ang insidente. Gayunpaman, natuklasan niya ang isang bag mula sa convenience store sa bulsa ng biktima, kaya agad niyang kinuha ang footage ng thief ng tindahan para suriin. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang 2 biktima na lumitaw sa convenience store, at isa sa kanila ay nainsulto pa ang staff na nakaduty. Kaya, pumunta si Nangam para hanapin si Litang upang tanungin ang tungkol sa nangyari kagabi. Si Litang ay tila labis na kinabahan. Binanggit ni Jiang Nangam na ang kabilang panig ay naging bastos sa kanya, nagsasalita ng mga nakakainsultong salita. Ngunit hindi nakita ni Litang na nakakatawa ang biro na ito. Akala niya ay nakita na ng detective ang eksena kung saan siya humiram ng martilyo sa pamamagitan ng thief. Gayunpaman, sa katotohanan, ang footage kung saan humiram si Litang ng martilyo sa tindahan ay eksaktong natabunan ng isang langaw. Sa oras na ito, isang kapwa-detective ang tumakbo at sinabing may isang saksi na nagkumpirma na ang 2 lasing na biktima ay nag-away kagabi. Ang maliit na lalaking nagngangalang Lee Wang Han ay pinupukpok ng ladrilyo si Kim Myung-jin. At ang mga bakas ng dugo sa portable speaker ni Myung-jin ay nagtugma rin sa isihi ni Myung-jin. Kaya, sa pangkalahatan, maaaring matukoy na nag-away sila na humantong sa pagkamatay. Ang balitang ito ay lihim na nagpasaya kay Litang. Susunod, pinuntahan ng pulisya ang asawa ni Myung-jin upang tanungin ang tungkol sa relasyon ng 2 biktima. Sino ang mag-aakala na matutuklasan ang isang nakakagulat na kaso ng pagtataksil?
lumalabas na magkatrabaho sila. Madalas na inuuwi ni Myung Jin si Lee Wang Han na walang kamag-anak para kumain. Kung ihahambing kay Lee Wang Han na madalas malasing at marahas, si Myung Jin ay simple, hindi lamang mabuti sa mga anak ng kaibigan, kundi maalalahanin ding naaalala ang kaarawan ng asawa ng kaibigan. Unti-unti, naantig ang damdamin ng asawa ni Myung Jin at lihim silang nagkaroon ng relasyon. Naghihintay ang asawa na lumaki ang kanilang anak, diborsiyuhin si Myung Jin at pakasalan si Kim Myung Jin. Sino ang mag-aakala na mangyayari ang ganoong bagay? Sa ngayon, tila may motibo na ng pagpatay sa isa't isa. Ngunit nararamdaman pa rin ni Nanggam na hindi ganoon kasimple ang kaso. Palagi niyang nararamdaman na may pamilyar sa pagkakakilanlan ni Myung Jin, kaya't nagpasya siyang bumalik sa pinangyarihan upang suriin. Nagkataon, nang pumunta siya sa convenience store para bumili ng chewing gum, nakita niya ulit si Litang. Agad na kinabahan si Litang. Akala ni Nanggam ay natatakot siya dahil sa unang pagkakataon na nakaharap sa isang kaso, kaya't nagbiro siya na si Litang ay parang dumaan na sa maraming hirap sa buhay. Ang walang dahilan na paghihikayat ni Nanggam ay lihim na nagpasaya kay Litang. Natakasan ko ba ang pagdududa? Gayunpaman, pagkaraan ng ilang araw, isang balita ang muntik nang magpatumba kay Litang. Sa pamamagitan ng malalim na investigasyon, natuklasan ng pulisya na si Myung Jin, ang taong aksidenteng napatay ni Litang, ay isang serial killer na matagal nang hinahanap. Hindi inakala ni Litang na magiging bayani siya na pumatay sa masamang tao. Ang kaso noong gabing iyon ay isinara na rin, kaya hindi na niya kailangang matakot. Ang lahat ay natapos na, at hindi maiwasan ni Litang na isipin na talagang mapalad siya. Ngunit hindi niya mahulaan, ang nawawalang martilyo ay nasa kamay ng bulag na babae. Biglang sumakit ang ulo ng babae at nahilo, kaya gusto niyang bumili ng sigarilyo para magising. Sino ang nakakaalam sa susunod na sandali, nakaharap na siya sa problema. Lumalabas na dahil sa aksidente 5 taon na ang nakakaraan, nabulag ang kaliwang mata ni Hyun Myung Ok. Simula noon, palagi siyang nakasuot ng itim na salamin na nagpapanggap na bulag at ginawa pa niya ang kanyang alagang aso na isang gabay na aso. Gayunpaman, hindi pa matagal, aksidenteng nasaksihan ni Myung Ok ang pinangyarihan ng isang krimen at mahusay na ginampanan ang papel ng huwag kang gagawa ng masama, huwag kang mamamatay. Ngayon, dumating si Myung Ok sa convenience store upang bumili ng sigarilyo. Hindi inaasahan, nang tingnan siya ng staff na si Litang, agad siyang natakot. Ang babaeng nakasuot ng itim na salamin ay hindi ang bulag na babae na dumaan nang mapatay niya ang lalaki ilang araw na ang nakalipas. Nakita lamang niya na tumpak niyang kinukuha ang sigarilyo, malinaw na hindi siya bulag. Sa sandaling ito, nagsalita si Myung Ok, sinabing nakatanggap siya ng isang martilyo, at hindi niya alam kung ito ba ay sa kanya. Pagkatapos magsalita, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin, at lumalabas na ang babaeng ito ay bulag ang isang mata. Agad na natigilan si Litang. Sinabi pa ni Myung Ok, kung ayaw niyang magkaroon ng anumang problema, dapat siyang makipag-ugnayan sa kanya. Mukhang malinaw niyang nakita ang nangyari noong gabing iyon. Nang makita ang takot ni Litang, sinamantala ni Myung Ok ang pagkakataon at sinabing kung gusto niyang mabawi ang martilyo, kailangan niyang maghanda ng 2 milyong won bukas. Nang mawala ang anino ng bulag na babae, doon lamang natauhan si Litang. Lumalabas na hindi siya inimbestigahan ng pulisya dahil ang sandata na nahulog sa pinangyarihan ay kinuha ng babaeng ito. Walang ibang pagpipilian, si Litang ay mabilis na naghanap ng pera para mapanatili ang kanyang kaligtasan. Ibinenta niya kaagad ang bagong bili niyang telepono, ngunit 100,000 at 70,000 won lang ang nakuha niya. Naghanap siya ulit sa convenience store para makakuha ng advance sa sahod, nakalikom ng kabuwang 1.45 milyong won. Sa huli, wala na siyang ibang pagpipilian, si Litang ay tumakbo pa uwi para nakawin ang perang inilaan ng kanyang ina para sa kanya bilang dote. Sa wakas, nakaipon na siya ng 2 milyong won. Sa oras na ito, balisa siyang nakaupo sa sofa sa bahay ni Myung Ok. Sadya niyang ginamit ang sarili niyang tasa para ipagtimpla siya ng kape, at masayang umupo sa tabi niya na sinasabing masaya siya dahil dumating ito. Si Litang ay masunuring nagsimulang magbilang ng pera. Nag-aatubili siyang tinanong si Myung Ok kung pwede ba niyang ibalik ang martilyo sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Myung Ok na posible, ngunit huwag kalimutan na magpadala ng 2 milyong won na cash sa tamang oras bawat buwan. Pagkarinig nito, nagulat si Litang. Plano ba ng babaeng ito na i-blackmail siya habang buhay? Kinuha niya ang martilyo, galit na sinabing ito lang ang pera niya, at bahala na siya kung anuman ang gusto niyang gawin. Naghinala siya na si Myung Ok ay hindi ordinaryong tao, hindi lamang niya inimbestigahan si Litang ng detalyado, kundi alam pa niya kung anong simbahan ang madalas puntahan ng kanyang ina upang magdasal. Nang marinig niya ang babae na nagbabanta sa kanyang pamilya, bumalik si Litang. Sa sandaling ito, hindi alam ni Myung Ok na papalapit ang panganib, at patuloy pa rin siyang nagbabanta na isusumbong siya. Hindi na nakapagpigil si Litang, iwinagayway niya ang martilyo para patahimikin siya ng tuluyan. Kahit pangalawang beses na siyang pumatay, wala pa ring ideya si Litang kung paano haharapin ang pinangyarihan ng krimen. Dali-dali niyang kinuha ang pera at ang martilyo at tumakas. Sa pagkakataong ito, hindi aksidente at hindi rin self-defense, kaya naisip ni Litang na hindi siya makakatakas. Ilang araw siyang hindi kumain o uminom, desperado siyang naghihintay na dumating ang pulis.
Ngunit, muling biniyayaan si Litang ng diyosa ng swerte. Makalipas ang 3 araw, natuklasan ng nagde-deliver ng gatas ang bangkay ni Myung Okay. Nagkataon, ang pangkat ni Jang Nangam ang nangasiwa sa kasong ito. Habang sinisiyasat nila ang pinangyarihan ng krimen, kakaiba ang kilos ng aso ni Myung Okay, patuloy itong humuhukay sa lupa. Sa madaling panahon, nakahukay ito ng 2 kalansay ng tao. Mabilis na investigasyon magdamag, nalaman ng pulisya na ang biktima ay si Hyun Myung Okay at ang 2 taong nakabaon ay ang kanyang mga magulang. Ang 2 ito ay idineklara na nawawala 5 taon na ang nakakaraan. Malinis na dila ng aso ang pinangyarihan ng krimen, ang mga posisyon na posibleng may bakas ng daliri tulad ng mga hawakan ng pinto, mesa, at sahig ay puno ng laway ng aso, kaya't hindi matukoy ang iiki ng pangalawang tao. Maging ang bangkay ni Myung Okay ay napunit ang mukha ng aso. Lalong naging komplikado ang kaso, hanggang sa napuntahan ng pulisya ang tanging kamag-anak ni Myung Okay, ang kanyang pinsan, doon lamang nalaman na siya pala ay masama na simula pa noong bata. Noong elementarya pa lamang siya, dahil lamang sa nahawakan ng kanyang pinsan ang kanyang gamit, ibinuhos niya ang kumukulong tubig sa mukha ng kanyang pinsan. Sinabi ng pinsan na pinagbantaan ni Myung Okay na papatayin ang lahat kung hindi siya magtatago ng sikreto. Pagkatapos, umalis ang pinsan sa bahay dahil sa labis na takot. Nang lumaki, lalong nakikisama si Myung Okay sa masasamang kabataan. Matapos masugatan dahil sa pagsabog ng sigarilyo, lalong naging malupit si Myung Okay. Bumili siya ng sabay-sabay ng 8 insurance policy para sa kanyang mga magulang, at plano niyang gumawa ng eksena na parang aksidente ang pagkamatay ng kanyang mga magulang dahil sa gas leak para makakuha ng pera sa insurance. Ngunit sa kalagitnaan, nagising ang kanyang ina at hindi inasahan na si Myung Okay na walang awa ay siya mismo ang pumaslang sa kanila at inilibing ang mga bangkay sa hardin. Sa investigasyon, ginawa ito ni Myung Okay hindi dahil sa kanyang kapansanan sa mukha, kundi dahil sa kahirapan. Siya ay likas na malamig at uhaw sa karangyaan. Panghuli, dahil walang ebidensya na nagpapatunay na may pangalawang tao sa pinangyarihan, ang kaso ni Hyun Myung Okay ay itinuring lamang na aksidente. Ang kanyang aso, dahil sa pagkasira ng pinangyarihan ng krimen, ay sinentensyahan na sumailalim sa euthanasia. Gayunpaman, nang dalhin ito ng pulis na si Officer Pook sa sentro ng pagproseso, aksidenteng nakilala siya ng 2 kabataan na minsan niyang pinangaralan. Dahil sa kalasingan, isa sa kanila ang gumamit ng basag na bote ng alak upang saksakin si Officer Pook. Kasabay nito, nabasa rin ni Litang ang balita at nalaman niyang ang bulag na babae ay talagang isang taong pumatay sa kanyang mga magulang at nakuha ang insurance, ngunit sinasabi ng pulisya na namatay siya dahil sa aksidente. Hindi maiwasan ni Litang na isipin na talagang mapalad siya. 2 lalaking namatay sa kanyang mga kamay ay hindi natuklasan ng pulisya, at ang mga namatay ay pawang karapat-dapat parusahan. Habang hindi pa siya nakakabangon mula sa gulat, 2 nagmumura ang lumapit, ang 2 taong sumalakay kay Detective Jang. Nang makita ni Litang ang nanginginig nilang mga kamay at dugo sa kanilang katawan, agad siyang pinagpawisan ng malamig. Ang pakiramdam na ito ay nagpaalala sa kanya ng 2 beses na siyang kumilos noon, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Susunod, napansin ng isang babaeng estudyante sa high school ang masamang tingin ang 2 nagmumura at nag-aalalang yumuko. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin siya nakaligtas mula sa mga kamay ng 2 masamang tao. Ilang araw ang lumipas, hindi kinaya ni Jinsu ang kahihiyan at pinili niyang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit dahil minor de edad ang 2 salarin, hindi sila nahatulan. Ang mas nakakagalit pa ay ang ina ng isa sa mga lalaki ay pumunta pa sa libing at nagdulot ng gulo, hinihiling na magsulat ng liham ng pakikiramay ang ama ni Jinsu para sa kanyang anak. Lantaran pa niyang sinabi na voluntaryo ang lahat ng ginawa ng mga bata. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Pagkatapos, ang 2 salarin ay madalas na nag-aaway, nagnanakaw, at naging regular na bisita sa himpilan ng pulisya. Sa katunayan, dahil sa kalasingan, muntik na nilang patayin ang isang pulis. Hanggang isang araw, pareho silang natagpo ang walang buhay sa isang abandonadong construction site. Talagang ang masama ay umani ng sarili nitong bunga. Gayunpaman, ang ina ng isa sa 2 batang lalaki ay nananatiling matigas ang ulo at mapait, at sinampal pa si Nangam nang dumating siya upang mag-imbestiga. Malakas niyang pinuna na hindi hinuli ng pulisya ang pumatay sa kanyang anak at pinagbibintangan pa ang kanyang anak na sinaksak ang isang pulis. Dahil hindi na makapag-usap, walang magawa si Nangam kundi umalis. Pauwi, naramdaman ng kasamahan niyang si Xiao Shuai na medyo labis ang pakikitungo ni Nangam sa pamilya ng batang lalaki dahil biktima na rin ang anak nito. Lumalabas, nang si Nangam ay nagtatrabaho pa sa lokal na istasyon ng pulisya, siya ang nangasiwa sa kaso ng pang-aabuso kay Jinsu. Ang batang lalaki na namatay ay ang mismong umaabuso kay Jinsu. Ikinuwento niya kay Xiao Shuai ang tungkol sa masasamang gawin ng mag-ina na ikinatahimik ni Xiao Shuai. Kasabay nito, nag-isip din si Xiao Shuai kung ang ama ba ni Jinsu ang naghahanap ng kalaban para maghiganti. Kaya, pinuntahan ni Xiao Shuai ang ama ni Jinsu na si Jiang Sangmo. Sa una ay balak niyang tanungin kung may alibi siya kagabi, ngunit hindi niya inaasahan na si Sangmo mismo ang umamin agad.
Pagkatapos, pumunta si Sangmo sa istasyon ng pulisya at ipinagtapat ang buong proseso ng krimen. Hindi lang niya matandaan kung saan niya itinapon ang ladrilyo na ginamit sa krimen. Gayunpaman, pagkatapos basahin ang pahayag, naramdaman ni Nangam na may problema. Kaya, pumunta siya sa interrogation room, tinanong si Sangmo kung gusto niyang manigarilyo para magpahinga, sinabi ng huli na matagal na siyang huminto sa paninigarilyo. Nang marinig ito ni Nangam, sinabi niya na batay sa pinangyarihan ng krimen, pero ang bakas ng paso ng sigarilyo sa mukha ng biktima at ang tunay na gumawa ay isang taong kanang kamay, ngunit siya ay kaliwete. Mula doon, ipinapalagay ni Nangam na hindi si Sangmo ang gumawa ng krimen at malamang na alam niya kung sino ang tunay na may gawa. Sa sandaling handa na sinanggam na sirain ang depensa sa pag-iisip ni Sangmo, pumasok ang pinuno ng pangkat at sinira ang sitwasyon. Tinawag ng pinuno ng pangkat si Nangam sa labas, sinisi siya kung bakit patuloy pa rin siyang nag-imbestiga kahit umamin na ang suspect. Sumagot si Nangam ng makatwiran, sinabing wala pa ring nahahanap na pisikal na ebidensya, at ang pagmamadali ng suspect na umamin ay malinaw na may itinatago. Sa pahingahan, nakita ni Nangam na malungkot si Xia Oshwai. Akala niya ay nasaktan ang pagmamataas nito dahil sa isyu ng kaso, kaya kinumusta niya ito. Ngunit sinabi ni Xia Oshwai sa kanya na nauna na niyang ipinaalam sa pamilya ng batang lalaki na nakumpirma na ang suspect. Nang marinig ito ni Nangam, agad niyang tinanong kung ano ang sinabi ni Xia Oshwai. Sa oras na ito, pinalaya na si Jiang Sangmo dahil inosente siya. Ngunit paglabas niya ng istasyon ng pulisya, biglang bumulaga ang isang sasakyan at direktang binangga siya. Ang driver ay ang ina ng pinaslang na batang lalaki. Hindi makapagsalita si Nangam. Sa sandali ng gulat, sumagi sa isip ni Sangmo ang eksena noong gabing iyon. Noong gabing iyon, gusto talaga niyang patayin ang dalawang masamang taong iyon, ngunit dahil sa pagiging duwag ay hindi siya nangahas na gawin ito. Sa huli, nang lakasan niya ang loob upang kumilos, natuklasan niyang nakikipagbuno sila sa isang lalaki. At ang lalaking iyon ang tunay na salarin. Sa puntong ito, si Litang, na duguan ang buong katawan, ay nagising na nagulat at natuklasan ang kanyang sarili na nakahiga sa sahig. Sa tabi niya ay isang martilyo, isang batong may dugo, mga upos ng sigarilyo, at isang piraso ng papel. Naalala lamang ni Litang na pinatay niya muli ang ibang tao noong nakaraang gabi. Ngunit kasama ang dalawang ito, 4 na tao na ang kanyang pinatay. Ang matinding pagkakasala ay labis na nagpahirap kay Litang. Agad niyang tinipon ang lahat ng ebidensya ng krimen at nagpa siya na pumunta sa istasyon ng pulisya upang sumuko. Ngunit bago iyon, pumunta si Litang sa bangko, kinuha ang halagang kailangan niyang ibalik sa manager ng tindahan at idineposito ang natitira sa account ng kanyang ina. Matapos ideposito ang pera, handa na siyang pumunta sa istasyon ng pulisya. Ngunit hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng mga magnanakay ng motorsiklo paglabas niya ng pinto, at kinuha nila ang kanyang backpack. Hindi lang iyon, matapos makuha ang pera sa backpack, itinapon ng mga magnanakay ang backpack, at ang lahat ng nasa loob nito sa dagat. Ito ay mabuti, ang lahat ng ebidensya ng krimen ay ganap na nawala. Si Litang ay tunay na pinabora ng kapalaran. Sa oras na ito, nakaupo siya ng tulala sa loob ng ambulansya. Para sa nag-iisang ama, ang kanyang anak na babae ang tanging pag-asa. Hindi mabilang na beses niyang naisip ang masayang kinabukasan ng kanyang anak na babae na makapasok sa universidad na pinapangarap niya, magkaroon ng isang masayang kasal, at magkaroon pa nga ng isang pares ng mga cute na anak. Gayunpaman, lahat ng ito ay sinira ng dalawang mayayaman na playboy. Matapos abusuhin ng dalawang masasamang tao, si Jinsu ay nagdusa araw at gabi, at sa huli ay tumalon mula sa isang mataas na gusali. Mula ng araw na iyon, si Rohbin ay umiinom ng alak araw-araw na nagkukwento sa lahat tungkol sa kapahamakan ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, sa araw na iyon, nakilala niya ang isang misteryosong lalaki. Ilang araw pagkatapos, si Rohbin, na may dalang kutsilyo, ay lumitaw sa likod ng dalawang kalaban. Gusto niyang maghiganti, ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob upang gawin ito. Sa sandaling ito, ang misteryosong lalaki na nagpakilalang bayani ay nagpadala ng mensahe. Pinasigla siyang kumilos ayon sa plano na kanilang pinagpraktisan, at ang natitira ay hahayaan niyang asikasuhin ito. Gayunpaman, nang bumalik ang katinuan ni Rohbin at handa na siyang personal na ipaghiganti ang kanyang anak na babae, natuklasan niyang mayroon ng naunang kumilos. Ang taong iyon ay si Litang. Nakita lang niyang pinatumba ni Litang ang dalawang masasamang tao, gamit ang isang ladrilyo, ngunit siya rin ay nasugatan at nawalan ng malay sa lugar. Pagkatapos, dinala ni na Rohbin at ng misteryosong lalaki si Litang pauwi. Hindi lamang nila dinala ang lahat ng ebidensya ng krimen sa pinangyarihan, kundi iniwan din nila si Litang ng isang piraso ng papel. Kinabukasan, malabong nagising si Litang, at malabo niyang naaalala na may naghatid sa kanya pauwi. Ang mas nakakapagpasakit ng ulo sa kanya ay muli niyang pinatay ang ibang tao. Bagaman hindi sinasadya ang lahat ng mga aksyon, kasama na ang dalawang taong ito, 4 na tao na ang kanyang pinatay. Dahil hindi niya makayanan ang bigat sa kanyang puso, dinala ni Litang ang lahat ng ebidensya ng krimen at nagpa siya na sumuko sa istasyon ng pulisya. Hindi niya inaasahan na sa kanyang paglalakbay, kinuha ng mga magnanakaw ng motorsiklo ang kanyang backpack. Kinuha ng mga magnanakaw ang pera sa backpack at itinapon ang backpack at ang mga nilalaman nito sa dagat. Ito ay mabuti, lahat ng ebidensya ng krimen ay lumubog sa ilalim ng dagat.
gusto ni Litang na sumuko ngunit wala siyang pagkakataon. Hindi niya alam kung ito ay swerte o malas. Sa kabilang banda, upang pasalamatan ang estranghero na si Litang, kusang loob na umamin si Rohbin na ipinaghiganti niya ang kanyang anak na babae sa pamamagitan ng pagpatay sa dalawang masasamang taong iyon. Hindi niya inaasahan na mahuhuli siyang nagsisinungaling ng detective na si Jiang Nangam at pakakawalan dahil sa kawalang kasalanan. Gayunpaman, bago pa siya makalabas ng compound ng istasyon ng pulisya, nasalpok siya ng isang lumalabas na marangyang kotse. Lumalabas na ito ang ina ng isa sa dalawang masasamang tao na dumating para maghiganti. Ang hindi inaasahan ni Rohbin ay matapos siyang dalhin sa ospital, nagkataon niyang nakilala ang kanyang tagapagligtas na si Litang. Agad siyang nag-alala at sinabi kay Litang na may pulis dito, pinagsabihan siyang tumakas kaagad. Ngayon lang napagtanto ni Litang na ang tiyuhin na ito ang naghatid sa kanya pauwi kagabi. Sa sandaling gusto niyang itanong ang tungkol sa sitwasyon kagabi, sinabi ni Rohbin na umuwi siya at sundin ang mga tagubilin sa piraso ng papel, at malalaman niya ang sagot. Nang si Litang ay tumakas na nagmamadali palabas ng ospital, nagkataon siyang nakita ni Jiang Nangam. Sa sunod-sunod na kaso, laging may anino ng lalaking ito. Ang intuwisyon ng pulisya ay nagparamdam kay Jiang Nangam na si Litang ay tiyak na may problema. Agad siyang humabol, ngunit hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng tawag mula sa ospital sa sandaling iyon. Kanina lang, matapos matagumpay na maghiganti, ininom ni Rohbin ang gamot na pulong at nagpakamatay. Sa wakas ay makakapayapa na siya sa piling ng kanyang anak na si Jinsu. Ang kanyang kamatayan ay naging sanhi rin upang ang kaso ng pagpatay sa mga mayayamang playboy ay hindi na maaaring ipagpatuloy ang investigasyon. Pagdating sa bahay, sinunod ni Litang ang mga tagubilin sa piraso ng papel at nag-login sa isang lihim na chat channel. Nang magpadala ng mensahe ang taong iyon para batiin si Litang, agad na kinatakutan ito ni Litang at hinarangan siya. Ang matinding pagkakasala ang nagtulak kay Litang na magdesisyon na tumakas. Nag-iwan siya ng liham para sa kanyang pamilya, nagsisinungaling na mag-aaral siya sa Canada gaya ng kanyang pangarap. Sa katunayan, si Litang ay salat sa pera, gusto lang niyang makahanap ng lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya para mamuhay ng anonymous. Gayunpaman, sa daan ay nakita niya ang balita na ang kaso ng mayayamang playboy ay nalutas na. Natuklasan ng pulisya na ang dalawang biktima ay hindi lamang mga nambubuli sa paaralan, kundi minsan din nilang inabuso ang isang kaklase na babae hanggang sa mamatay. At ang babaeng sadyang nagmaneho upang saktan si Rohbin ay naaresto dahil sa sadyang paggawa ng krimen. Bigla ang napagtanto ni Litang na tila siya ay napakaswerte na hindi kapanipaniwala. Hindi lamang siya kumilos laban sa apat na tao na pawang labis na masama, kundi pagkatapos ay nakatakas din siya ng kakaiba. Tila, ang misteryosong tao lamang ang nakakaalam ng kanyang ginawa, ngunit hindi mahanap ni Litang ang anumang impormasyon tungkol sa misteryosong taong iyon. Hanggang isang araw, sa huling subway train, biglang nagpakita ang misteryosong tao. Ang lalaki, matapos patayin ang apat na tao, ay sa wakas ay napagtanto na mayroon siyang espesyal na kakayahan na kapag ang isang labis na masamang tao ay lumapit, agad siyang makakaramdam ng goosebumps. Halimbawa, sa sandaling ito ay nabangga siya ng isang lalaking nakasuot ng formal na suit. Agad na lumitaw ang pakiramdam na iyon. Kaya, kinabukasan, lumutang ang lalaking nakasuot ng suit sa ilog. Ang lalaking nagngangalang Litang, siya ang napiling maglinis ng kasamaan. Hindi pa nagtatagal, hindi sinasadyang pinatay ni Litang ang apat na tao, at hindi lamang bawat pagkakataon ay nawawala ang ebidensya dahil sa mga pagkakataon kasalungat, kundi ang mga taong kanyang pinatay ay pawang labis na masama. Sa kabila nito, ang kaluluwa ni Litang ay patuloy na pinahihirapan ng kanyang mga ginawa. Gayunpaman, sa sandaling nais niyang tumakas mula sa lugar na ito, isang bilog na lalaki na nagngangalang Rohbin ang lumitaw sa harap niya. Lumalabas na nakita mismo niya ang kanyang mga magulang na pinatay ng mga magnanakaw. Hindi alam kung dahil sa kawalan ng kakayahan o kawalang interes, hindi kailanman nahuli ng pulisya ang mga salarin. Nais maghiganti ng batang si Rohbin, ngunit wala siyang ideya kung sino ang kanyang kalaban. Mula noon, kinasusuklaman ni Rohbin ang kasamaan at determinado siyang palakasin ang kanyang sarili upang ipatupad ang hustisya. Nadyensayo siya ng husto, ngunit sa huli ay natuklasan niyang hindi siya ang uri ng tao na may kakayahan. Kaya, nagpasya si Rohbin na maghanap ng isang kasama na may parehong pananaw. Sa oras na ito, ang kanyang target ay si Litang. Kaya masayang iniuwi ni Rohbin si Litang, habang bumubulong na ang kanilang pagkikita ay tiyak na itinadhana. Kinuha niya ang impormasyon tungkol sa apat na kaso na nagawa ni Litang noon. Huwag tingnan ang panlabas na anyo ni Rohbin bilang isang walang silbi, sa katunayan siya ay isang super hacker sa computer. Napasok ang sistema ng istasyon ng pulisya ng napakadali. Ngayon lang nalaman ni Litang na hindi pa pala siya nahuhuli dahil lahat ng ebidensya ay nawala dahil sa iba't ibang pagkakataon. Sinabi ni Rohbin kay Litang na sila ni Rohbin ang naghatid sa kanya pauwi matapos niyang patayin ang mga mayayamang playboy. Mula noon din, napagtanto ni Rohbin na si Litang ang taong hinahanap niya, na maaaring sumama sa kanya sa pagpaparusa sa kasamaan at pagtataguyod ng kabutihan, isang kasamang pinili ng kapalaran. Handa pa nga si Rohbin na ibigay kay Litang ang lahat ng kanyang ari-arian, umaasang makikipagtulungan lamang siya sa kanya. Matapos ipagtapat ang kanyang puso, sinabi niya kay Litang, kung sumasang-ayon siya,
maaari siyang pumunta sa likod ng salamin na kabinet upang tingnan. Matapos ang isang gabing masusing pag-iisip, sa wakas ay binuksan pa rin ni Litang ang salamin na kabinet. Sa likod ng pinto ay isang lihim na silid na puno ng tumpok-tumpok na pera, mga profile ng mga kriminal, at iba't ibang kasangkapan sa pagpatay na nakasabit sa dingding. Naalala ni Litang na minsan ay hinulaan ni Robin na mayroon siyang likas na kakayahan upang makilala ang masamang tao, kaya gusto niyang subukan ito. Hindi sinasadya ay nakabunggo niya ang isang lalaking nakasuot ng suit. Sa sandali ng pagkakadikit, agad na dumating ang pakiramdam na iyon. Alam niyang lumitaw na ang target. Kaya, sinimulan niyang sundan ang lalaki. Akala ng lalaki na siya ang driver at nagmamadaling tinawag si Litang na sumakay sa kotse. Sa daan, ginamit ni Litang ang isang taser upang kontrolin siya. Hiniling ni Litang na ipagtapat niya ang mga krimen na kanyang nagawa. Sinabi ng lalaki na siya ay isang taga-usig, na nagtrabaho ng buong buhay niya, may masayang pamilya, at mayroon ding isang kaibig-ibig na anak na babae. Hanggang sa pasukin ni Robin ang kanyang computer, natuklasan ang ebidensya na nagpapanggap siya bilang ibang tao upang gumawa ng masasamang bagay sa mga babae. Kaya, pinatay siya ni Litang. Kinabukasan, lumitaw ang lalaki sa ilog. Matapos nito, si Litang ay naging isang bayani ng dilim na nagpaparusa sa mga masasamang tao sa lungsod. Maaari silang miyembro ng gang o maaaring sila ay mga masasamang drug lord. Habang lumilipas ang panahon, 4 na buwan na ang nakalipas, ang sunod-sunod na kaso ay nagdulot ng pressure sa mga pulis. Kaya, naisip ni Jiang Nangam ang isang tao, si Robin na mataba. Pumunta sila sa bahay ni Robin para magmasid at mag-imbestiga. Dati, dahil napakalakas ng abilidad ni Robin sa pag-iisip, madalas siyang nilalapitan ng pulisya para tulungan silang lutasin ang mga kaso. Ngunit noon, sadyang pinrotektahan niya ang isang masamang tao. Ang sitwasyong iyon at ang kasalukuyan ay halos magkapareho. Sa sandaling ito, isang delivery man ang nakakuha ng atensyon ni Jiang Nangam. Natuklasan niyang si Litang ang delivery man na iyon. Sa oras na ito, tiyak na nahulaan niyang may koneksyon si Robin at si Litang. Dali-dali niyang sinabihan ang kanyang kasamahan na habulin si Litang, habang si Min ay tumakbo paakyat. Galit na galit siyang pumasok sa kwarto ni Robin, kinuha ang plug ng computer at kinwestiyon si Robin. Sa kabilang banda, ang mga pulis na humahabol kay Litang ay naipit sa intersection dahil sa pulang ilaw. Dahil maraming delivery man ang naghihintay sa pulang ilaw, nagpa siya si Detective Choi na bumaba at suriin. Di nagtagal, isang delivery man ang mabilis na tumakas. Sinundan siya ni Detective Choi, at sa huli ay naharang niya ito sa isang eskinita. Si Jiang Nangam ay nagtatanong pa rin kay Robin, ngunit si Robin ay masyadong tuso at patuloy na nagpapanggap na nalilito at hindi sumasagot. Nakita ni Jiang Nangam na hindi epektibo ang malumanay na paraan, kaya kinailangan niyang maging matigas. Binigyan niya ito ng sampal na sinundan ng isang sipa at si Robin ay tumakbo sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, ibinalik ni Detective Choi ang delivery man. Tiningnan ito ni Jiang Nangam at alam niyang mali ang nahuli nilang tao. Sa oras na ito, tumawag din ang pinuno ng departamento. Agad na binuksan ni Jiang Nangam ang computer ni Robin, at noon niya lang natuklasan na live streaming pala ang buong proseso ng batang si Robin. Ang kamera na kinuha niya nang pumasok siya sa bahay ay sadyang inilagay lang, at ang tunay na kamera ay nakatago pala sa mural. Mula noon, dahil sa pressure mula sa publiko, napilitan ang pulisya na suspindihin ang pinuno ng departamento at si Jiang Nangam. Sa kabilang banda, isang nagpakilalang pulis ang humarang sa delivery man. Hawak niya ang litrato ni Litang at tinanong ang delivery man kung kilala niya ito. Ang pribadong video ng babae ay in-upload online ng kanyang ex-boyfriend. Sa pagtaas ng kanyang kasikatan, lahat ng kanyang personal na impormasyon ay nailantad. Upang matakasan ang lahat, ginamit ng babae ang lahat ng kanyang ipon para magpa-plastic surgery at binago ang kanyang pangalan kay Choi Kyung-mi. Mag-isa siyang tumakas sa isang maliit na bayan sa Busan, nagtrabaho bilang cashier sa isang supermarket para mabuhay. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nakatakas si Kyung-mi sa sakit ng kahihiyan. Nagsimula siyang matakot sa tingin ng lahat ng lalaki, iniisip pa nga na nakita nila ang video at nakilala siya. Ngayon, ang pagdating ng isang lalaki ay lubos na nagpabago sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang ina sa Busan para bisitahin si Kyung-mi. Habang kumakain silang dalawa, napansin ni Kyung-mi na may isang lalaki na patuloy na nakatitig sa kanya. Kahit na nagkatitigan na sila, hindi pa rin inaalis ng estranghero ang kanyang tingin. Ang pagkabigo at galit na pinipigilan sa kanyang puso ay biglang sumabog sa sandaling iyon. Galit siyang tumakbo sa harap ng lalaki at pinagalitan siya na lagi siyang tinititigan ng iba. Marahil nakita rin siya ng lalaki sa kung saan, ngunit hindi iyon siya at hiniling niya sa lalaki na huwag nang tumingin. Lumalabas na ang lalaki ay kanyang elementarya na kaibigan, si Ha Sang-min, ang kapaligiran ay biglang naging napakaila. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa isang coffee shop. Sinabi ni Sang-min na na-assign siya sa Busan para sa trabaho at babalik siya sa loob ng 1 taon. Ang eksena kanina ay nagpahula sa kanya ng 80 bawas 70% tungkol sa sitwasyon ni Kyung-mi.
Sadyang binanggit ni Sangmin ang mga masayang alaala noong bata pa sila upang mapagaan ang kanyang tensyonado na kalooban. Pagkatapos ng masayang pagkikita, inihatid ni Sangmin si Kyungmi pauwi. Bago sila maghiwalay, gusto niyang iwan ang kanyang contact information, ngunit tinanggihan ito ni Kyungmi. Gayunpaman, ilang araw pagkatapos, nakatanggap pa rin si Kyungmi ng tawag mula kay Sangmin. Nagulat siya kung paano nakuha ni Sangmin ang kanyang numero, ngunit mas nagulat siya sa sumunod na sinabi ng lalaki. Sinabi ni Sangmin na naranasan din niya ang katulad na sitwasyon. Ang kanyang ex-girlfriend ay nag-post ng pribadong video chat online na naging dahilan upang iwanan siya ng kanyang girlfriend at pamilya. Ang magkatulad na sitwasyon ang nagpababa ng pagbabantay ni Kyungmi kay Sangmin nang malaman niyang iniwan siya ng kanyang pamilya at girlfriend. Buong puso siyang tinulungan ni Kyungmi na mag-isip ng mga paraan. Unti-unti, ang dalawang taong nasa parehong sitwasyon ay nagkalapit. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Kyungmi na ang lalaking ito na nagsasabing naaawa sa kanya ay mas kasuklam-suklam pa kaysa sa kanyang ex-boyfriend. Hindi pa pala siya nakikipaghiwalay sa kanyang girlfriend sa Seoul. Lumalabas na fan din pala si Sangmin ng video ni Kyungmi. Upang makalapit sa kanya, naghalongkat pa siya sa basurahan at nahanap ang kanyang numero ng telepono mula sa resibo ng courier. At ang kwento tungkol sa panloloko sa pribadong chat ay isang kasinungalingan lang na imbento ni Sangmin upang makuha ang simpatsya ni Kyungmi. Ngunit sa kalaunan ay malalantad din ang kasinungalingan at mabilis na matutuklasan ang tunay na mukha ng masamang tao. Hindi niya inaasahan na babalikan pa siya nito, sinasabing si Kyungmi ang umakit sa kanya. Nawala ng pag-asa si Kyungmi at bigla siyang nagsalita na sisirain niya si Sangmin na magre-record siya ng video at ipopost online upang malaman ng lahat kung anong uri ng tao siya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, hindi sinasadyang napatay ni Sangmin si Kyungmi. Kinaumagahan, naiulat ang balita tungkol sa sunog sa bahay ni Kyungmi. Malinaw na sinadya ni Sangmin na magsindi ng apoy para mawala ang ebidensya. Ang balitang ito ay nakakuha ng atensyon ni Detective Jang Nangam. Lumalabas na hindi pa nagtatagal, si Litang, ang taong may kakayahang humatol ng katarungan, ay umalis sa Seoul at lumipat sa Busan upang iwasan ang pagtugis ni Jang Nangam. Nagbago siya sa Korean version ni Go Ki-kang, nagtatrabaho bilang tagakatay ng isda sa supermarket. Di nagtagal, natuklasan pa rin ni Jang Nangam ang kanyang kinaroroonan. Kaya, agad siyang nakipag-ugnayan sa pulisya ng Busan at nagsimulang bigyang pansin ang lahat ng kaso ng pagpatay o di pangkaraniwang pagkamatay. Ang kaso ni Choi Ki-ungmi ay nakakuha ng atensyon ni Jang Nangam dahil ang supermarket kung saan siya nagtatrabaho ay parehong lugar kung saan nagtatrabaho si Litang. Sa oras na ito, nalaman din ni Litang mula sa kanyang kasamahan na patay na si Ki-ungmi. Sa totoo lang, magkakilala lang sila ni Ki-ungmi. Nangyari iyon nang si Kyungmi ay nahihirapan sa isang walang katuwirang customer. Nakita siya ni Litang sa seksyon ng seafood. Dahil hindi niya makayanan, tinulungan niya si Kyungmi na makawala. Nagkataon, nakita ni Kyungmi ang eksenang ito. Pagkatapos ng isang araw, nagkataon na sabay silang naninigarilyo at nagpasalamat si Kyungmi kay Litang. Noong panahong iyon, naramdaman ni Litang na may sariling kwento si Kyungmi. Hindi niya inaasahan na pagkalipas ng ilang araw, ang babaeng ito ay misteryosong namatay. Habang nagtataka siya, bigla siyang nakaramdam ng isang lalaki na patuloy na nakatingin sa kanya ng kakaiba. Ang taong ito ay si Detective Song na minsan nang hinanap si Litang sa Seoul Restaurant. Agad na naramdaman ni Litang na may problema sa taong ito at agad na nagpalit ng damit at naghanda upang tumakas. Gayunpaman, muli niyang nakaharap si Jang Nangam na bagong pasok sa supermarket. Si Litang ay takot na tumakas at sinamantala ang pagkakataon upang pumasok sa bodega, ngunit natumba siya ni Detective Song na naghihintay doon. Hindi alam ni Litang kung ano ang gusto ng estranghero na ito, ngunit bigla siyang nakaramdam ng goosebumps sa buong katawan na nagpahula sa kanya na ang taong ito ay isang mamamatay tao. Sasabihin na sana ni Detective Song na may gusto siyang sabihin kay Litang, nang biglang may narinig na tunog sa pintuan ng bodega. Agad na sinamantala ni Litang ang hindi pagkaalala ng lalaki at tumakas. Nang humabol si Jang Nangam, wala ng tao sa bodega. Pagkatapos, nalaman niyang misteryosong ninakaw ang surveillance camera file ng supermarket at ang magnanakaw ay si Detective Song. Pinapanood niya ang surveillance camera upang hanapin ang kinaroroonan ni Litang at nagkataon siyang nakita na noong araw na namatay si Choi Ki-ungmi, kasama niya ang isang lalaki. Sa oras na ito, si Sangmin ay nagkaroon ng medical check-up at sinabihan na mayroon siyang sakit na venereal. Nais niyang tawagan ang kanyang girlfriend upang ipagtapat ang kanyang mga pagkakamali, ngunit hindi niya inaasahan na biglang iiyak ang kanyang girlfriend. Sinabi niya na nakita niya siyang kasama ang isang babae sa Kowloon Street nitong mga nakaraang araw. Ngunit dahil ayaw niyang makita siya, hindi siya naglakas loob na lumapit dahil alam niyang maghahanap siya ng dahilan para magsinungaling. Totoong ang masama ay gumaganti sa masama. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kwento dahil nakarating na si Detective Song sa kanya. Nang makita niyang dumating ang kalaban upang imbestigahan ang pagkamatay ni Choi Ki-ungmi, kaya't walang pagpipilian si Sangmin kundi papasukin siya. Ngunit pagkapasok niya, agad na iginapos ni Detective Song si Sangmin. Sinabi ni Detective Song na hinahanap niya ang isang lalaki na sanay sa pagharap sa masasamang tao, tulad ni Sangmin.
Ngunit sa pagkakataong ito, nakatakas si Sang-min, kaya wala na siyang pagpipilian kundi harapin ito ng personal. Sa sandaling ito, takot na tinatawagan ni Litang ang kanyang kasamahang si Rohbin, na nagsasabi sa kanya ng nangyari at sinabing may nararamdaman siyang kakaiba kamakailan dahil may ilang kaso na hindi niya ginawa. Pagkatapos marinig ito, agad siyang sinabihan ni Rohbin na magtago muna. Sa kabila ng pamimilit ni Detective Song, inamin ni Sang-min na nagkasala siya laban kay Kyung-mi at nagsulat ng liham ng pagsisisi, ngunit hindi pa rin siya nakatakas sa parusa. Sa simula, si Detective Song ay napakaingat sa paghawak sa pinangyarihan, at nagkataon siyang nakarinig ng balita tungkol sa sunog na sanhi ng induction cooker, at agad siyang nakaisip ng isang magandang ideya. Nang matapos ni Detective Song ang lahat at umalis, nagkataon siyang nakatagpo ng kasamahan ni Jang Nan-gam na si Detective Choi at ang pulisya ng Busan. Kasabay nito, dinala din ni Jang Nan-gam ang mga tao sa bahay ni Litang, na nagpaplano na hanapin ang manager ng apartment upang buksan ang pinto. Ngunit nalaman niya na ang lahat ng susi ay ninakaw. Wala silang pagpipilian kundi sirain ang pinto, ngunit natuklasan nilang puno ang silid ng kakaibang puting pulbos. At si Detective Choi ay hindi rin maswerte, nakarinig siya ng kakaibang ingay sa bahay. Nakaranas na ba siya ng ganito kakaibang kaso dati? Ang gumawa ng krimen ay si E, ang nagtago ng ebidensya ay si Gi. Ngunit ang tumatakas ay si Faye dahil lamang sa hindi siya binati ng lalaki sa elevator kaninang umaga. Ang kulot na lalaki na may matinding paghihiganti ay ninakaw ang susi mula sa security office, nagdala ng fire extinguisher, at pinuno ang bahay ng iba ng puting pulbos. Ang pag-spray na ito ay hindi sinasadyang nagtanggal ng lahat ng bakas ng buhay ng lalaki. Dahil dito, ang kulot na lalaki ay halos maging kasabwat ng isang serial killer. Ang lalaking iyon, si Litang, ay isang tagapaghatid ng katarungan na nakadarama ng mga kriminal. Kung serial killer man na tumatakas o isang masamang babae na pumatay sa kanyang mga magulang para makakuha ng insurance, hindi sila makakatakas sa parusa ni Litang. Ngunit ngayon, siya ay naging mahiyain. Nang sumakay siya sa subway, nagkataon siyang nakatagpo ng isang pervert na nanggugulo sa isang dalagita. Nang makita niya na ang babae ay nasa mahinang posisyon dahil hindi siya makapagbigay ng ebidensya, si Litang, na napakagusto ng katarungan, ay tumalikod at umalis. Sa sandaling ito, ayaw niyang magdulot ng mas maraming problema dahil hindi lamang hinahanap siya ng pulisya sa lahat ng dako, ngunit natuklasan din niya na hindi lamang siya ang nag-iisang tagapagpatupad ng katarungan. Nakita lamang niya ang dalawang magkasintahan na hindi sumusunod sa mga patakaran ng trapiko, halos masagasaan ng kotse, at ang estudyanteng lalaki ay pinagalitan pa ang driver bilang isang mahirap na walang pakialam. Ang mapagmataas na salita ay nakakuha ng atensyon ng isang lalaki sa likuran. Kaya, kinabukasan, ang magkasintahan ay dinala ng lalaki sa balkonahe. Sa sandaling ito, ang estudyanteng lalaki na mayabang kanina ay wala ng hininga. Ang babae ay umiiyak at nagmamakaawa sa lalaki na patawarin siya, ngunit matapos magsulat ng liham ng pagsisisi, hindi pa rin siya nakatakas sa kamay ng lalaki. Ang malupit na lalaking ito ay si Detective Song. Matapos niyang harapin ang dalawang kabataan, nagpakita siya sa bahay ng kasamahan ni Litang na si Rohbin. Lumalabas na siya ang dating kasamahan ni Rohbin. Sa simula, dahil nasaksihan ni Rohbin ang matapang na pagkilos ni Detective Song, akala niya ay isa rin siyang taong kinasusuklaman ang kasamaan tulad niya. Gayunpaman, unti-unti, natuklasan ni Rohbin na si Detective Song ay isang demonyo na nalulugod sa pagpatay. Kaya, naghiwalay sila. Hindi inaasahan ni Rohbin na hindi lamang biglang bumalik si Detective Song, kundi interesado rin siya sa kanyang bagong kasamahan, si Litang. Iminungkahi ni Detective Song na gusto niyang makilala si Litang, ngunit patay ang telepono ni Litang, at hindi rin siya makontak ni Rohbin. Kasabay nito, nakuha rin ni Detective Song ang atensyon ng pulisya. Nagising si Detective Choi na sugatan, at ang una niyang ginawa ay tawagan ang kanyang kasamahang si Jang Nan-gam, at sinabi sa kanya na nakita niya si Detective Song, ang masamang tao na laging hinahanap ni Jang Nan-gam, sa labas ng kanyang tahanan. Kinuha ni Detective Choi na tiyak na may relasyon sina Litang, Rohbin at Detective Song. Dahil suspendido si Jang Nan-gam sa trabaho, iminungkahi ni Detective Choi na tulungan siyang mag-imbestiga, ngunit sinabi sa kanya ng kabilang partido na magpagaling muna siya at huwag makipagtalo kay Detective Song. Ngunit hindi nakinig si Detective Choi at umalis siyang mag-isa sa ospital papunta sa bahay ni Rohbin. Hindi niya inaasahan na nagkataon niyang nakatagpo si Detective Song na kapapalis lang sa bahay ni Rohbin at agad silang naglaban. Hindi kalaban ni Detective Song si Detective Choi na sugatan at itinapon siya ni Detective Song mula sa bintana. Nang malaman na nasugatan si Detective Choi, galit na galit si Jang Nan-gam. Sa sandaling ito, dumating din si Rohbin sa istasyon ng pulisya, humihiling na makausap si Jang Nan-gam ng pribado. Nagbigay siya ng maraming ebidensya ng mga krimen ni Detective Song, umaasang mahuhuli siya ng pulisya. Ngunit si Jang Nan-gam ay galit na galit at ayaw nang maniwala kay Rohbin. Kung hindi dahil sa kanyang pagtatago, hindi sana malayang nakakilos si Detective Song sa loob ng maraming taon. Sa kabila nito, matigas pa rin ang desisyon ni Jang Nan-gam na huwag makipagtulungan kay Rohbin. Samantala, buong maghapon na nagtatago si Litang sa isang motel, hindi alam kung ano ang gagawin. Bigla, isang balita ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang balita ay nagsasaad na kagabi, isang lalaki ang nanggulo sa ibang tao at tumakas.
Natuklasan ni Litang na ang salarin ay ang taong nakilala niya sa arcade noong nakaraang araw. Bahagi 4, ang lalaking may pandama sa kasamaan, lumabas na kaya niya ring mahulaan ang krimen. Naramdaman ni Litang na hindi na siya maaaring magpatuloy na matakot at tumakas. Sa kabilang banda, ang bagong pinuno ng departamento ay biglang lumapit kay Jiang Nangam. Dahil narinig niyang napakabihasa ni Jiang Nangam kay Detective Song na tumakas, gusto niyang bumalik agad si Jiang Nangam sa trabaho para tulungan siyang hulihin si Detective Song. Lumalabas na ilang araw na ang nakalipas, sa mag-asawang sinakta ni Detective Song, ang babae pala ay apo ng chairman ng Bayon Construction Group. Nagdulot ito ng malaking gulo na naging dahilan upang maraming tao ang gustong mahuli ang mamamatay tao. Sa oras na ito, si Robin ay nakarating na sa Bayon Construction Group. Kung ayaw ng pulisya na tulungan siyang hulihin si Detective Song, malamang na tama na hanapin ang kaaway ng kaaway. Gayunpaman, habang nakikipag-usap siya sa kabilang partido tungkol sa kung paano hulihin si Detective Song, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Litang. Si Robin ay nagplano na sabihan si Litang na patuloy na magtago dahil si Detective Song ay nanggugulo sa kanya at tiyak niyang aayusin niya ang bagay na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na sumang-ayon si Litang na makipagkita kay Detective Song. Nagplano si Robin na dalhin ang kanyang mga bodyguard upang sorpresahin si Detective Song. Ngunit hindi niya inaasahan na nahulaan na ni Detective Song na magtatakda siya ng bitag kaya binago niya ang lugar ng pagpupulong sa isang inabandonang nightclub. Sa kabutihang palad, nag-install si Robin ng location sharing sa telepono ni Litang. Agad niyang dinala ang kanyang mga bodyguard doon. Sa lalong madaling panahon, nakilala ni Litang si Detective Song, ang taong nagparamdam sa kanya ng takot. Sa sandaling nakita sila, sinimula ni Detective Song na ilayo si Litang kay Robin. Sinabi niya na si Robin ay isang taong nagtatago lamang sa likod ng screen ng computer. At siya naman ay nangangailangan ang tulong ni Litang na mabilis na mahanap ang mga target para hindi siya madalas magkamali sa pagpili. Gayunpaman, itinuring na ni Litang si Detective Song bilang isang target na kailangan niyang habulin. Sa kanyang puso, si Detective Song ay isang tagapaghatid ng katarungan na hindi dapat umiral. Kaya, nang iminungkahi ni Detective Song na bigyan niya siya ng ilang araw para mag-isip at tumayo para umalis, biglang tumayo si Litang at sinubukang saksakin siya ng nakamamatay. Ngunit hindi inaasahan na si Detective Song, na isang dating pulis, ay nahulaan na ang pag-atake ni Litang, at isang sipa ang nagpatumba sa kanya sa lupa. Dinagana ni Detective Song si Litang sa lupa, at mapanukso niyang sinabi na wala siyang pakiramdam ng katarungan at misyon, isa lamang siyang duwag. Nang akmang tatapusin na niya si Litang, biglang sumugod ang mga bodyguard ng Bayon Construction Group. Dali-dali namang nakalabas si Litang sa kaguluhan. Sa sandaling ito, si Robin na naghihintay sa labas ng pinto ay nagmamadaling tinawag siya. Dahan-dahang lumingon si Litang. Bigla, may narinig na putok ng baril mula sa itaas. Hindi inaasahan na nagtago pala si Detective Song ng baril, at sa kabutihang palad ay mga blank bullets lang. Agad na sumugod ang mga bodyguard. Gayunpaman, ang mga taong ito na puro lang ang yabang at walang alam sa labanan, kapag nakaharap ang isang assassin na dating pulis tulad ni Detective Song, ay para lang silang nagpakamatay. Di nagtagal, isang pinuno na lang ang natira sa kabilang panig. Nang umupo ang taong ito at kausapin siya habang may dalang baril, doon lang niya nilinaw. Ang mga taong ito ay ipinadala ng chairman ng Pion Group upang ipaghiganti ang kanyang apo. Kinabukasan, sumugod ang Special Police Force sa nightclub, ngunit ilang malamig na bangkay lamang ang natagpuan nila. Hindi na kailangang hulaan, si Detective Song ang nagbigay ng impormasyon, at tiyak na hahanapin niya ang chairman upang ayusin ang kanilang usapan. Ang antas ng kabaliwan ng matandang lalaking Koreano ay mahirap isipin. Hindi lamang siya may koneksyon sa parehong underworld at mainstream society, nang malantad ang kanyang pagtatago sa personal na buwis at kailangan niyang makulong, personal pang ang binisita siya ng hepe ng pulisya. Nang siya ay makulong, mas maganda pa ang kanyang buhay kaysa sa isang 5-star hotel, at ang mga senador sa ilalim niya ay halos subuan na lang siya ng pagkain araw-araw. Gayunpaman, ang mga taong tulad nito ay hindi rin walang mga natural na kaaway. Ang mamamatay tao na nagpakilalang tagahatol ng hustisya, si Detective Song, ay nahanap na siya. Lumalabas na ilang araw na ang nakalipas, sinakta ni Detective Song ang kanyang apo. Ngunit iyon ay simula pa lamang, ang kanyang target ay ang masamang chairman ng korporasyon na ito. Kasabay nito, kumbinsido si Detective Jiang Nangam na hahanapin ni Detective Song ang chairman. Sa katunayan, sa pamamagitan ng ilang paraan, nalaman niyang ang chairman ay kasalukuyang nasa kanyang pribadong villa na nag-aaral ng English kasama ang isang estudyante sa kolehiyo. Agad na dinala ni Jiang Nangam ang kanyang mga tauhan doon. Gayunpaman, nang sumugod siya, nabalutan na ng dugo ang chairman mula sa palako ni Detective Song na tumama sa kanyang carotid artery. Sinasabi niya na pagkatapos niyang parusahan ang masamang taong ito ay susuko siya, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Jiang Nangam. Habang nagpupumiglas ang dalawang panig, biglang natuklasan ni Detective Song na si Jiang Nangam pala ay isang lumang kakilala. Lumalabas na mahigit 10 taon na ang nakalipas, si Detective Song ay estudyante ng ama ni Jiang Nangam, si Lee Han-so. Ngunit hindi malinaw kung bakit, noong panahong iyon ay ginawa niya ang kanyang guro na isang vegetative state. Sa loob ng maraming taon, patuloy na hinahanap ni Jiang Nangam si Detective Song.
Nang makita ito, sadyang sinubukan ni Detective Song na pigilan si Jiang Nangam na huwag magpaputok. Pinigilan si Jiang Nangam ng kanyang kasamahan na huwag magpaputok. Ang chairman ay bumagsak sa lupa at hindi madaling makabangon at si Detective Song ay sa wakas ay nakatakas sa batas. Gayunpaman, nang marinig niya ang bagong pinuno ng departamento na tinatanong si Jiang Nangam tungkol sa kalusugan ng kanyang ama, agad siyang nakaisip ng masamang ideya. Ang isang tao tulad ni Detective Song ay hindi maaaring maging masunurin na tanggapin ang parusa. Sa proseso ng paglipat, ginamit niya ang isang pakana upang atakihin ang dalawang pulis at matagumpay na nakatakas mula sa pagpigil ng pulisya. Sa kabilang banda, sinabi ni Rohbin kay Litang na malapit nang mahuli si Detective Song at pagkatapos ay kailangan nilang tumakas, maghanap ng isang mainit na lugar tulad ng tagsibol upang simulan ang isang bagong buhay. Wala nang magawa si Litang kundi sundin ang kanyang mga kaayusan, ngunit hindi niya inaasahan na ipapahayag ng balita na si Detective Song ay pinaghahanap. Higit pa rito, pinaghihinalaan ng pulisya na sila ay kasabwat ni Detective Song at kasama rin silang pinaghahanap. Sa sandaling ito, gusto nilang tumakas at ang tanging paraan ay ang tumawid ng hangganan. Agad na humingi ng tulong si Rohbin upang makahanap ng bangka para tumawid ng hangganan. Ngunit hindi niya inaasahan na nang handa na ang lahat, dumating si Detective Song kay Rohbin, gustong makipagkita sa kanya. Sa puntong ito, ayaw na ni Rohbin na madamay si Litang. Nagsinungaling siya na para sa kaligtasan, gagamit sila ng magkaibang sasakyan at magkikita na lang sa pier. Sa kabutihang palad, sa paghihiwalay na ito, lihim na inilagay ni Litang ang pagbabahagi ng lokasyon sa telepono ni Rohbin. At ito rin ang isang mahalagang hakbang na nagpabago sa kanyang sitwasyon. Sa katunayan, matapos na dumating si Litang sa pier sa loob ng mahabang panahon, hindi pa rin lumitaw si Rohbin. Sa totoo lang, hinanap ni Rohbin si Jiang Nangam upang makipagtulungan. Alam niyang gustong-gusto ni Jiang Nangam na personal na mahuli si Detective Song. Sa sandaling ito, tinanggihan sana ni Jiang Nangam ang pakikipagtulungan kay Rohbin, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa ospital. Nagkaroon ng problema ang kanyang mga magulang. Kalahating oras lang ang nakalipas, lumitaw si Detective Song sa silid ng ama ni Jiang Nangam. Dahil lang sa ang kanyang mga magulang ay mga kriminal, ang binata ay nagsumikap upang maging isang pulis, ngunit patuloy pa ring diskriminado dahil sa kanyang pinagmulan at hindi siya binigyan ng sapat na pagkilala. Sa kabila ng maraming pagdurusa, ayaw pa ring umalis ni Detective Song dahil lang sa naroroon ang kanyang tagapagligtas, si Detective Lee. Noong nakaraan, matapos arestuhin ang kanyang mga magulang, ang pulis na si Detective Lee mismo ang nagligtas sa kanya mula sa guto. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Detective Song na sa di kalayuan, ang kanyang tagapagligtas ay magiging kanyang kaaway. Si Auntie Huang mula sa kantina ang tanging taong hindi nagdiskrimina kay Detective Song. Noong araw na iyon, malapit nang magretiro si Auntie Huang at umuwi sa probinsya, at gusto ng mga pulis na mag-ambag ng pera para sa regalo. Nang marinig ito, agad na kinuha ni Detective Lee ang isang kahon ng ginseng. Pinuri si Detective Lee bilang napakamapagbigay. Ngunit hindi niya inaasahan na nang ibigay ni Detective Song kay Auntie Huang, sinabi niyang dinala niya ito para sa iba. Sa simula ay hindi pinansin ni Detective Song, ngunit isang balita kinabukasan ang nagpagulat sa kanya. Naaresto si Auntie Huang dahil sa pagdadala ng puting pulbos, at ang puting pulbos ay nakatago sa ginseng. Si Litang ay naively nag-akala na ito ay isang dula na itinakda ng kanyang superior para mahuli ang smuggler. Nang tanungin niya si Song Chon tungkol dito, napagalitan at napalo pa siya. Sinabi pa ni Detective Jiang na ang kanyang mga magulang ay parehong masama at sa huli ay magiging kriminal din si Litang tulad nila. Lumabas na ang taong lagi niyang hinahangaan ay isang tiwaling pulis na gumagamit ng mga walang kamalay-malay na kababaihan para sa smuggling. Sa wakas, nalaman din niya na ang bawat pagkakataon na nabigo siyang maging opisyal na pulis ay dahil sa pakana ng kanyang benefactor na si Song Chon. Pinatutsadahan ng pulis si Litang na sa huli ay magiging mamamatay tao din siya tulad ng kanyang mga magulang. Ang mga salitang ito ay hindi matanggap ng bata at mainitin ang ulo na si Detective Song. Inagaw niya ang batuta ng pulis at paulit-ulit na pinukpok ang ulo ni Lee Han-soo. Mula noon, si Detective Song ay naging isang pinaghahanap at kasabay nito ay naging isang mamamatay tao na nag-aalis ng kasamaan. Pagkaraan ng mahigit 10 taon, nang malaman ni Detective Song na si Lee Han-soo, ang taong kanyang binugbog hanggang sa maging vegetative state, ay buhay pa rin, patuloy niya itong binisita. Nang dumating si Jiang Nangam, patay na ang kanyang ama, si Lee Han-soo. Sinabi ng kanyang kasamahan na mabuti na lang at nailigtas ang kanyang ina sa tamang oras, at wala siyang malaking problema. Hindi pa rin alam ni Jiang Nangam kung anong matinding pagkamuhi ang nagtulak kay Detective Song na hindi bitawan ang kanyang ama, kahit na ito ay nasa vegetative state na. Puno ng galit, agad siyang sumang-ayon na makipagtulungan kay Rohbin. Nagmaneho silang dalawa papunta sa taguan ni Detective Song. Alam ni Rohbin sa kanyang puso na matapos nilang harapin si Detective Song, sila ni Litang ang susunod na target ni Jiang Nangam. Sinabi ni Rohbin na mayroon siyang buong plano, na basta't pumayag si Jiang Nangam na palayain si Litang, handa siyang sumuko at hinding-hindi niya ito idadamay. Samantala, si Litang na naghihintay kay Rohbin ay nakahanap ng liham mula kay Rohbin. Sabi sa liham na hindi niya kayang umalis kasama si Litang at kailangan niyang personal na tapusin ang bagay na ito kay Detective Song.
Kahit nawala ang tulong niya, naniniwala siyang sa kanyang likas na swerte at kakayahan na makaramdam, si Litang ay makakabuhay ng payapa sa buong buhay niya. Pagkatapos basahin ang liham, nagpasya si Litang na huwag nang tumakas at hindi niya kayang iwanan si Robin na mag-isa. Agad siyang nagmaneho upang hanapin si Robin. Di nagtagal, dumating si Jiang Nangam at Robin sa bodega kung saan nagtatago si Detective Song. Nang makita ang dalawa, tila hindi man lang nagulat si Detective Song. Kinutya niya si Robin na hinahanap lang ang pulis para hulihin siya. Pagkatapos marinig ito, galit na sinabi ni Detective Song kay Jiang Nangam na dapat siyang magpasalamat sa kanya dahil tinulungan niya itong maalis ang pasanid ng kanyang amang nasa vegetative state. Habang nagpupumiglas ang dalawa, si Litang, na sinundan ang lokasyon ni Robin, ay dumating din sa lugar. Nagtipon ang mga pangunahing karakter na labis na ikinatuwa ni Detective Song. Habang nag-uusap sila, biglang kumurap ang ilaw at sa susunod na sandali, biglang sumugod si Litang at sinaksak si Detective Song ng isang beses. Agad na naglaban ang dalawa. Nang makita ito, tumakbo si Robin upang tumulong, habang si Jiang Nangam naman ay itinaas ang kanyang baril, gustong barilin si Detective Song. Sa sandaling ito, kasabay ng isang putok ng baril, tinamaan si Robin at bumagsak. Si Detective Song ang naunang bumaril. Sa huli ay hindi pa rin nailigtas ni Litang si Robin. Labis siyang nawala ng pag-asa. Sinabi ni Detective Song na gusto lang niyang malaman kung paano nakikilala ni Litang ang masamang tao. Sa puntong ito, ikinuwento din ni Detective Song sa kanya ang kanyang pagkamuhi sa ama ni Jiang Nangam noong nakaraan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Litang ang pagiging agresibo mula kay Jiang Nangam. Kaya, agad siyang lumapit at sinabi na haharapin niya si Detective Song. Ayaw ni Litang na magkamali si Jiang Nangam bilang isang detective. Ngunit hindi niya inaasahan na habang nag-uusap sila, biglang binunot ni Detective Song ang kutsilyo mula sa kanyang tiyan, tumayo at sinaksak si Litang. Nang makita ito, walang pag-aatubiling binaril siya ni Jiang Nangam. Sa huli, hindi pa rin niya nakalimutang magpaputok ng isa pang beses. Wala na si Detective Song, at sa wakas ay nakapaghiganti na rin si Jiang Nangam. Si Litang naman ay pagod na rin sa kanyang buhay na puno ng pagtatago at pag-aalala. Umaasa siya na tatapusin na rin siya ni Jiang Nangam sa pagkakataong iyon. Ngunit nang pisilin niya ang gatilyo, natuklasan niyang wala na itong bala. Tila hindi pa rin gusto ng tadhana na umalis si Litang. Nagpasya si Jiang Nangam na hayaan siyang mabuhay. Ilang araw pagkatapos, nagdaos ng press conference ang police department at ipinahayag sa publiko ang mga krimen ni Detective Song. Samantalang si Robin ay itinuturing na kasabwat niya. Nakahanap ang pulisya ng maraming kasangkapan sa pagpatay ng tao sa bahay ni Robin. Lumalabas na lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Robin. Nang harapin ni Litang ang perverted na propesor, nagkataon na iniwan niya ang isang nakagat na mansanas sa pinangyarihan. Pinatahimik ni Robin ang sistema ng police department at natuklasan ito. Agad na naghanap ng isang iligal na dental clinic at ipinayos ang kanyang ngipin upang magkaroon ng kagat na katulad ng kay Litang. Lumalabas na mula noon, nagpasya na siya na kung isang araw ay malantad ang lahat, siya ang sasalo ng lahat ng kasalanan para kay Litang. Dahil sa kanyang puso, si Litang ang superhero ng hustisya. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Litang ay nakatakas na sa ibang bansa at wala siyang kaalam-alam. Hanggang isang araw, naaresto siya dahil sa iligal na paninirahan. Biglang nagtanong ang pulisya ng kakaiba, wala siyang criminal record at wala rin siyang record ng pagkakasala, bakit siya iligal na naninirahan dito? Ngayon lang nalaman ni Litang na nakatakas na naman siya sa kapahamakan. Kaya, bumalik si Litang sa Seoul ng walang kaso. Gayunpaman, habang komportable siyang nag-iisip na sa wakas ay makakabalik na siya sa normal na pamumuhay, isang lalaki ang biglang bumangga sa kanya, at muling lumitaw ang pakiramdam ng pagtukoy ng krimen.